Hello mga kabayan! Welcome back to our YouTube channel. And today we're going to make the Q&A video as promised sa inyo. And nag-post kami sa community ng mga comments na get to know us and may mga specific comments tayong, sasagutin natin lahat ng comments. So today we prepared, ano ba to? Siya nagluto eh. Nuggets lang yun. Nuggets, tempura, at saka crab stick na pinakrispy lang. crab stick na pinrito ni B. To start off, magme-mention kami ng 10 facts about me and 10 facts about B. So, let's start. So, yun. 10 facts about me. Full name ko. Bianca Parungaw. Yun lang. Middle name. Condat. Bianca Condat Parungaw. Yun. Number 2. Number 2, 18 years old na ako. 28 na ako. 28. Number 3, favorite color ko is blue. Wow. Number 4. Number 4, wait lang, maluwag na dyan. Actually, undergraduate ako ng BSBA, Marketing Management. Basta, Saan school? sa first year ko sa New Era University. Pero hindi ako iglesia. Tapos, lumipat ako sa Olfu Antipolo. Yung New Era kasi, doon sa tumira before. Tama ba tumira? Sa Quezon City. Sa Sa tita tita niya. ko. Kaya, yung malapit din na school doon. Ayun. And number 5, I am the eldest. Dalawa lang kami magkapatid. So, si Cheska. Cheska lang yung kapatid ko. Tapos, At may isa pa pala. Joke lang, wala. and then favorite color. Number 6. Meron na nasabi ko na eh. Birthday. Birthday ko, Number 6. January 23. 1980. Charing. 1996. So, yun. Ano ba? Haben. 7. Facts about you. Random facts. May league ako sa basketball, sa sports. Volleyball, badminton. Ang favorite player niya ay si... Ayan, facts pa isa pa. Sa Hindi, sama mo na yun doon sa 7. 7. Si Scottie Thompson sa PBA. Tapos sa NBA, si Luka Doncic. Kaya, Aster ang pangalan ng car namin. Kasi Kasi anak ni Scottie si Aster. Tapos ang cute-cute niya, grabe. number 8 na ba? 8. Number 8 yun. Varsity ako ng high school ng volleyball. Elementary tsaka high school. Ngayon ko lang din Volleyball. nalaman yun. Yun. May dalawa akong aso. Si Una tsaka si Tala. Dalawa kaming aso. Dalawa kaming aso, wala. Sa kanya kasi si Una. Sa akin si Tala. Sa kanila ng ex na si Tala. Alam nyo na. Chismis. Yun. And last, number 10. Number 10. Kamukha ko tatay ko. Joke. Well, totoo naman kasi yun. Fact din yun. Sobrang kamukha niya. Yun nga yung pinakita namin ng Father's Day video namin. Kaya pag tinatawag ako sa labas, makakalala namin. Tawag sa akin ni Son Arnold. Arnold, yung name ng papa niya. Yun lang. Tama yun. So yun, 10 facts about Angel naman. So, nilista ko na para hindi ko makalimutan. Ang full name ko is Angelica Aquino. Hindi related yung mom and dad ko. Nagkataon lang na Aquino. Number 2, ang birthday ko is October 17, 1998. So, I'm 25 years old. 3 years siyang mas matanda. Pero, normally, 2 years lang naman. Sino ba mukhang mas matanda? Siya. Number 3, ang favorite color ko is obvious naman, purple. So, ayun. Lalo na sa mga, alam ko napapansin nyo na yun kasi almost lahat ng vlogs ko and deliberately ko naman sinasabi na favorite color ko is purple. Number 4, graduate ako from UST Philo, AB Philosophy. And then after, nag-aral din ako sa UST ng Teacher Certificate Program. So, EDUC. And when I was a kid, ang dream ko is to become a teacher. So kaya pinurso ko yun. And unfortunately, hindi ako nakapag-lit.
Kasi ang let is somewhere in April, sometime in April. Tapos ang lipad ko pa Canada last year is April din. So hindi na ako nakaabot. Pero plano ko talaga mag-let bago sana ako before umalis. Number 5. So number 5 is ako ang eldest sa family namin. So ayun, na-share ko naman dito yung mga kapatid ko. Hanggang 2 girls kami, tapos isang boy, si Viel. Yung kapatid ko is 21 years old. Same kay Cheska, di ba? Ah, hindi pala 21, 2024. 2022 siya, tapos 22 na yata ang kapatid ko. Mas matanda sa HS ka sa ang taon yata. Mas matanda si Cheska na isang taon. 23 na yata yung kapatid niya si Cheska. Then, number 6. After graduating, pumasok ako sa call center. So, lahat ng naging work ko sa Pinas is puro call center. So, nag-work ako sa CBE. 4 months lang. Ano yun, collections agent ako. Tapos, hindi ko na kinaya kasi telco account. So, alam ng mga kababayan nating BPO dyan kung gaano ka-toxic sa telco account. And there was a time pa na hindi pala there was a time. So, sa buong 4 months na yun, every week ako umiiyak. Kaya kami naging close nung ni Clarice, yung mga nakaging ka-work ko sa call center, kasi sila yung nagko-comfort sa akin. Pero, ang tingin talaga nila sa akin noon is, ano ba naman to, iyakan? And I was just 20 years old or 19 years old back then. Tapos meron pa akong client na sinabihan ko na I did not finish my degree just to be called stupid. Tapos binabaan ko. And good thing, nesting pa lang noon. Nesting pa lang. So, parang kinausap lang ako ng operations manager na, do you know, alam mo ba yung in-applyan mo? Alam mo ba yung pinasok mo? Honestly, hindi ko. Gusto ko lang po ng pera that time. And then, after that, tumigil ako sa pag-work ng halos ilang months. Tapos, ayun, pumasok na ako sa task as agent. Tapos after 1 year and 7 months, na-promote ako as mentor. And then after 7 months, na-promote ako as team lead. And sad lang kasi sobrang na-enjoy ko talaga yung work na yun. As in, dun ako super nag-enjoy kasi andun yung career growth. Tapos yung task as, pag-promote pala ng task as ito. Sa task as, parang hindi siya buong araw na or buong week na nasa floor ka, meron laging minimake sure ng tasks na merong team time, team meeting, client meeting, ganyan. Pero dun sa 1 hour na yung wala namang ginagawa. So, sobrang na-enjoy ko talaga. And then, number 7. Very magastos ako. Pero, ang maganda sa akin is I know how to make money. Madiskarte ako na when I want something, I'll make sure na gagawan ko ng paraan. Kagaya nung pandemic yata, or basta 2022, ganyan. Gusto ko ng in-stocks. Ay, tama ba? Hindi, una muna, nawala na, gusto ko magpahinga, ayaw akong mag-on-site. So sabi ko kay Bianca, sa kanila ako nakatira nun. So sabi ko kay Bianca, magla-live selling ako. Never in my life ko na-imagine sarili ko na magla-live selling ako, although there's nothing wrong with it. So ang ginawa ko, meron ano yun around November, so may 13th month. So, ang ginawa ko sa 13th month ko, pinambili ko ng bail. Tapos, nag-live selling kami. Actually, ako lang most of the time. Tapos, siya naglilista, nagpapak. Tapos, ayun, yung second one is yung gusto ko ng in-stocks. So, sabi ko sa kanya, magastos to kasi maraming film. Tapos, ang mahal pa ng film. So, ang ginawa namin, nagbenta kami ng Sintra board. So, wala akong hiya pagdating sa business. Tanyo ngayon, kagaya niyan, may Aster na. So, dapat, I mean, hindi ko laging sinisimulan na alam ko kung saan kukuha ng pera. Pero, minamake sure ko na hindi pwedeng walang pagkukuhanan ng pera. Yung pambabayad sa gusto ko. So, ayun. Number 8. Ito baka maloka kayo. Homophobic ako before high school days. So, mamaya na yung coming out story kasi nasa questions yun. Pero ayun, homophobic ako before. Like, parang hindi talaga ako comfortable kapag nakikita ko yung mga naka-boycott, ganyan. Hindi talaga. Tapos parang dumating pa sa point na sabi ko, parang kaya ko naman pumasok sa simbahan. Kasi yung mga tropa ko sa US, yung mga Theo Prof. So, I mean, yung mga sinasamahan ko, ganyan, mga Theo Prof. So, parang sabi ko, kaya ko naman yung buhay sa loob eh. Parang ini-imagine ko na, madre na lang kaya ako. Bagay. So, ayun. So, number 9. Muna ako nasa mid ako eh. Ang dream ko before is maglaba. Ano yun? Preschool graduation ko. Tapos nainis pa ako sa teacher ko kasi nilagay niya, I want to become a teacher.
dun sa picture ko. Hindi ko naman gusto maging teacher that time. Gusto ko lang maglaba. Although, ako, marunong ako sa lahat ng bahay. Ay, sa lahat ng bahay. Sa lahat ng gawain sa bahay. Ayoko lang na naglalaba. Ayoko na naghugas ng plato. Pero kaya kong magluto, kaya kong mag-ayos ng bahay, mag-organize yan. Pero ayaw ko maglaba ngayon, tsaka maghugas ng pinggan. Kasi feeling ko nasa stuck ka. So, ayun, let's go to number 10. Ang common misconception sa akin, or like yung first impression talaga, is mataray, tsaka hindi approachable. Medyo, nung una, na-hurt ako, pero, alam mo yung pag nasanay ka na parang I'll prove them wrong, na hindi naman talaga ako ganun. Alam niyo lang kung gaano ko kadaldal, and sobrang makulit talaga ako. Tsaka, yung sense of humor ko, both parents ko kasi. Though yung sa papa ko, hindi masyado halata kasi pag sa amin lang. Pero both parents ko, grabe ang sense of humor. Kaya feeling ko, na-adapt ko sa kanila yun. Let's go naman sa 10 facts about our relationship. First one. Sa Bumble na kami. Nagkakilala. Doon comment ko na sa TikTok yun. Pero sa Bumble kami nagkakilala. So, the reason bakit ako nasa Bumble is, gusto ko na mag-jowa that time. Feeling ko ang tagal na. So, jowa na ako. Ikaw, ba't ka nasa Bumble? Wala, tinari ko lang. Ano? Oo. Final answer? Answer. Sunod na sagot. Tinari ko lang. Kasi Hindi. single ako eh. Hmm. Ay! Ikaw ba ako? Nakakagano. Hindi, alam ko kasi, heartbroken siya nun. So, naghahanap ng kausap. Diba? 3 months na naman yun, tayo ako nag-Bumble. Pero sabi niya, matagal na silang break. Sabi ko 3 months na, hindi ko sinabing matagal na. 3 months na silang break. So, syempre, siya kailangan niya rin mag-heal kasi galing siya sa 2-year relationship. Kasi sobrang fresh pa, Day. Kasi syempre, may magandang pumasok. Number 2. Number 2. After 3 days, naging kami na. Ganun kabilis. Marupok to eh. Hindi ganun talaga ako. Pinikapan line ko lang tapos. Sabi niya, ayan pa, hindi ko na kasi makatry ko hanapin sa Instagram story ko. Sabi niya, usap pa si Natoy nun. Sabi niya, sana ako na lang si Natoy. Bakit? Kasi mahal na mahal ka. Oo. Ako lang, ano yun, di ba? Ako lang to, si Natoy. Na mahal ka. Ang ganun. Oo. Ako to si Natoy na mahal ka. Wala, The rest bumigay is na. history. Marupok ko. Okay na yun. After nun, na nagkasagutan na. Wala naman Eh, nanligaw, syempre, walang ano? nasagot, walang sumagot. Ay, wala ko sumagot. Mm. Siyempre, ano pa nun, pandemic yun. Mahirap pa lumabas-labas, no? ECQ. ECQ pa, oo. Tsaka mahirap bumiyahe. So, 2 months kaming LDR. Tapos, ayun, finally, actually hindi ako pinapalabas ng papa ko, kami ng kapatid ko. Even sa patay na patay sa akin. Even sa tindahan, si Ate Chika lang yung helper namin, yung angel namin. Siya lang ang lumalabas, tsaka si Papa lang. Tapos bago sila pumasok ng ligo, nung medyo nagluwag-luwag. Sabi ko, Papa, ano sa akin na? Hindi niya alam saan ako pupunta. Sabi ko sa classmate ko, di niya alam, wala namang classmate sa Antipolo. So ayun, pumunta ako sa kanila. Ayaw niya papapuntahin. Kasi nahiya siya. Doon ako dumiretso sa house ng tita niya. Tapos ang first date namin is sa Kaulayaw. Kasama yung cousin niya si Ate Marika, si Jacob, si Kuya Rainier, tsaka si Tita Maricar. Kasi that time, yung mama niya nasa Huit pa. Number 4. Number 4. After nun, doon na siya tumira sa Kasi, ganito yan. Bakit nga ba? Hindi ka na panawi ng papa. Work from home ako noon. Sabi ko pa, punta ka Labianca ng Thursday. Off ko na ng Thursday. Tapos sabi ko, doon na ako magstay. Tapos, hindi ko sinabing doon ako magstay. Sabi ko, punta lang ako Labianca ng Thursday. Kasi ang off ko noon, Thursday. Okay. Thursday, Friday. Hindi, Wednesday, Thursday. Tuesday pa lang doon. Tapos, syempre, pagka-out ko, sa bahay lang naman ako, kating-kating ako lumayas. Tapos, bigla ako nag-pack ng gamit. Sabi ng tatay ko, saan ka pupunta? Sabi ko, Bianca, sabi ko. Hindi ko pa binabanggit na Bianca. Sabi ko lang, sa Antipolo ko pupunta. Sa Antipolo ko pupunta.
Sabi niya, ba't hindi mo pa ipagpabukas? Sabi ko, ganun din naman para mas matagal. Tapos sabi niya, nagdadala ka ng virus dito. Mas strict kasi yung papa ko. Siyempre may bata kami, 5 years old pa lang si Vil nun. 4. 4 pa lang si Vil nun. Sabi niya, nagdadala ka ng virus dito, ganyan. Huwag ka na umuwi. Masunurin naman ako. Ako isang mabuting anak. So, sinunod ko yung papa ko. Joke lang, para huwag niya ako gagayahin. Tapos, umuwi ako. Birthday niya. Para Birthday sa ko. pagalitan. Para hindi ako pagalitan. So, from August, from October, November. Ay, hindi. October lang. 3 months. 3 months ako nasa kanila. Number 5. Yung first anniversary namin is nag-Boracay kami kahit pandemic nun. Sobrang gastos, dai. Pero kasi, ganyan lang yan eh. Pero ako nga kasi pag may gusto ako, nag-ano talaga ako. So, ang trabaho ko nun, kasi nung wala pa akong jowa, ano yun eh, wala pa akong jowa, para ako recruiter. So, weekdays trabaho, pag off ko, talagang nagsasubmit ako ng resume, nagpo-post ako sa kung ano-ano, kung saan-saan sa Facebook. Kasi syempre, magsasubmit ako ng resume. So, syempre, pag may na-hire, hindi rin naman agad-agad. June ako napasok sa TaskUs, June 2020. July 2021 yung first anniversary namin. So, may mga nakuha akong commission. So, sabi ko, why not? Diba? Punta kami Baguio. Baguio, Boracay. Tapos, pagdating namin from Baguio, Boracay, natulog lang kami. Kinagabihan, punta na kami Baguio. Kasama naman yung family ko. Yung second anniversary namin, isasama ko na dito sa fact number 5. Second anniversary namin, live-in na kami. Kasi, yun na yung time na nag-onsite ako. So, 2022, nag-onsite na ako kasi back to ano na, parang lumuluwag na yung guidelines. Third anniversary namin is LDR. LDR kasi nandito na ako. July 3. Oh, July 3, nandito na ako. April, nandito. Ako ba? Mukha niya kasi parang di ba sure eh. Sino ba itong katabi ko? Then, fact number 6. Ang endearment namin is love. Mm. Pero pag sa chat, B. B, gano'n. Ano ba yung B? B, ano ba? Yung BHIE. Gano'n. B. B, saan ka na B? Mm. B, bilang mo ako ng ganito. B, ano ba? Pero pag sa kami dalawa lang. Love. Love. Tapos, ang gusto niya pa nun, Han. Sabi ko sa kanya, gusto mo tawagan natin. Siyempre, malandi. Gusto niya Han. Sabi ko, parang naririnig ko na sa lahat. I mean, puro Han. Sabi ko, love na lang. Pwede na yung love. Ayoko rin naman ng babe. O di kaya baby, ganyan. Laki-laki ko, tawag niya baby. Saan ka, baby? Pig in the city. Tango. So, number 7. Siya naglagay na neto. Hindi ah. No, grabe. Siguro mga 50 times na kaming Naghiwalay. hiwalay balikan. Hindi, grabe naman 50 times. Pero madalas kami ganun. Gawin 50, mga 60 naman. Kasi di niya kaya pag hindi kami magkasama. Siya, grabe. Na, basta, sobrang, admitted ko naman yun, para ako nasisiraan ng bait. Kapag hindi ko nakikita, ganyan. Partida, pumupunta siya sa bahay pag weekend, Oo. Tapos in between nun, mga araw na wala siya, kaway kami. Pero may mga valid reason din naman na yung iba dun sa galit ko, may mga valid reason. Pero hindi ko na para i-discuss kasi tapos naman na. And sabi nga, forgive but never forget. Zero. Number 8. Noong una. As in, noong una. Hindi na ako tanggap ng papa niya. Hindi kami tanggap ni Papa. Pero sa side niya, Okay naman lahat. kasi alam naman na ganyan siya eh. Kumbaga, alam naman ng family niya nag-season to girls. Yung papa ko, syempre, ako yung pinakaunang babae sa anak niya. So, surprise siya na ang preference ko is girls. Tapos, pero, hindi naman nagagalit si Papa kay Bianca directly. Kumbaga, yung mga, niya is, parang protective dad lang. Kasi all throughout siya talaga yung nagpalaki sa amin since bata kami. Parang ang tawag niya pa kay Bianca, parang, alam niya yung mga parents, alam niya yung mga ka-LGBT namin. Yung mga nasa in denial stage pa yung, daddy niyo, yung mga mami niyo. Oh, kumain na si pakain naman na si kumain na ba si Ganun si Papa dati. Pero, ang sabi ko lang naman sa kanya, i-prove mo lang na mabuting tao ka. Sabi ko, i-prove mo lang na wala ka naman masamang intentions. Yun, alam nyo na, nung pag-alis ko sa papuntang Canada,
Siya ang kasama ni Papa sa Tarlac, tsaka si Vil. Tatlo sila nagtatarlac. May kasama naman si Denise. Hindi, may time na hindi kasama si Denise. Hindi ko naman. May pasok si Denise. Silang tatlo. O di kaya, Baka lang hinatid ka lang namin nun. meron pa isa. Ipapakita ko sa'yo. Sige. Tapos, pag sa karate, yan, silang dalawa. O di kaya, pinapasamahan sa kanya na si Viel, ganyan. Kami ni Denise. Sila ni Denise, o di kaya pag may mga family gathering, sinatanong ni Papa si Bianca, or kung saan siya magpapasko, ganyan, saan siya mag-New Year, yun, okay naman na. And ngayon, close na sila ni Papa, binibiro-biro niya na si Papa, binibiro-biro na rin siya ni Papa. So, ano lang, it takes time talaga. Number 9, pag nag-aaway kami, alam niyo yung si Nancha lang tsaka si OA. Ganun kami dalawa. Dami ko sasabihin. Kasi ako para akong sasawag pag hindi ko nasasabi like blah 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 blah. Siya ang sagot niya, sorry. Ganun lang. Tapos mamaya-maya uuwi, may dalang kung ano-ano, okay na kami. Ganun. Pero ngayon, na nasa Canada na kami, siyempre, tumatanda na tayo. Abot ko ba yung nuggets? Tumatanda na tayo. Hindi na kami ganun ka nag-aaway. Hindi na kami nag-aaway, no? Nakakapahinga na yung isang buwan nang walang away. Ito. Thank you, Lord naman. And, Awit pa kami, dalawa na lang kami mag-asama dito. Masakal ko na to. 10. Yan, hobby namin, nasa Piles pa. Gumala at magkape. And yung pinaka-unforgettable talaga namin is yung Boracay. Tiga mo. Dami-dami sinasabi magastos. Pero siya, enjoy talaga namin nasa Boracay. Kasi sabi ko, ako naman, ang ano ko, paggagala, hindi tayo lagi gagala sa malalayo. Pero, pag gumala ng malayo, ayoko yung yung parang napipigilan ka gawin. Kasi, Gumastos, tsaka kumain. oo. Kumbaga sa akin, iplano natin. Para pag andun ka, makain mo yung gusto mo, magawa mo yung gusto mo. So, ganun yung nangyari sa amin sa Boracay. Kasi napaghandaan talaga namin dalawa yun. And then, kaya abangan nyo kung saan kami pupunta this anniversary. And then, ayun pa, kapag nung nasa Pinas pa kami, either yung mga pinsan niya or yung mga pinsan ko yung kasama, tapos drive kami pa Tagaytay, drive kami pa kung saan, drive sila pa Valenzuela. Nung wala na ako, sila talagang overnight dun sa bahay ng cousins ko. So, ayun lang yung maganda sa amin. Close ako sa mga pinsan niya. Close siya sa mga pinsan ko. Shoutout kay Bunay, kay Ivan, at kay Poging Kuya Bingbing. Bingbing. Poging Bingbing. So, yun yung mga pinsan ko na lagi niyang kasama. So, let's skip to the good part. Sagutin na natin ang mga questions nyo from YouTube community. So, the first question is from El Asuga 6729. So, ang tanong niya is, ang sinabi niya is, share naman ng work ni B sa PH. Parang nakita ko may Shopee business and work now. Ayun, tama. Meron akong Shopee business. Doon ako na-focus. Kasi, yun, Shopee. Kasi Lazada, TikTok TikTok shop. shop. Yun, lahat yun. Sa May meet up din. Facebook Marketplace. Yun. So, Kasi, active pa yun ngayon hanggang ngayon, ano pa siya. So, yung kapatid ko na, tsaka yung mama ko na yun Kaasikaso. kaso. Ang binibenta ko sa Shopee is mga baking pan. Kasi, yung tatay ko, parang siya manufacture ng Ng baking Ng pan. baking As pan. in, papa niya talaga gumagawa. Tapos before siya mag-Shopee is, tumutulong-tulong na siya doon. So, alam niya na talaga yung business. So yun, si Papa ko kasi siya yung nagbabaksak dun sa Cainta, sa Marikina, sa Kogyo. So, ayun. Sabi ko, mukhang malaki kitaan. Kasi, ayun nga, hindi naman ganun kalaki puhunan. Hindi naman siya gumagamit ng kuryente pag gumagawa. As in mano-mano lahat yun. May aparato lang na pang isasara mo yung basta ganun. Manual gumagawa yung papa As niya. in, Till manual, now. Till now, ganyan. So, ayun. Tsaka rin sila, nagko-customize din sila ng mga baking pan. Ayun, so nalagay ko sa Shopee. So, ito yung Shopee account ni Bianca. Tsaka yung Lazada. So, pag may mga mag-order dyan na taga Pinas or may mga kamag-anak kayo, sa kanya kayo order. Very competitive yung price niya. Ever since, the business has been running since 2020, August 2020 until now, operating. And in fairness all good naman. Kaya, sabi ko nga sa kanya,
Kasi sabi ko sa kanya, mas okay na mag-focus na lang siya sa business niya. Lalo na kung kagaya niyan, nandito kami, tapos tumatakbo naman. So, ayun. Sobrang laking tulong talaga nun. Tapos yung work ko now is cleaner ng condo. Yun, lagi na nasasabi ni Angel eh. I mean, nako-comment. I mean, na-reply sa mga comment. Ayun. Walang beses na i-comment ko ano ba yung work ni B. So, siya ay cleaner, and ngayon ako ay call center. Pero yung unang work ko dito sa Canada is sa sa Food. restaurant. Grabe. Grabe yun. O nga pala may nagtanong dito yung work experience daw natin. So, since dito naman na, ito na yung tanong, siya, nag-work siya sa La Prep. Sa may Matheson. Dito lang din sa Mississauga. Ano siya, assistant manager. Assistant ng manager. Hindi Kasi dalawa lang sila. madalas dalawa lang talaga kami. Tapos naawa rin ako sa kanya that time kasi uuwi, sige maraming tinapay, dami rin namang paso. So tapos yung oras niya is 26 hours lang, so sayang. Kasi pwede siya mag-work full time, so parang i-maximize na. Then ako, nag-work ako sa North York call center, work from home, call center, Brampton, call center din. So yun ang forte natin. Welcome back to our YouTube channel. Sharing. Yun nga yung work ko nga kasi at kahit pa paano binibigay sa akin 44 hours. Diba? Next question is from Dukhain Paris 14. Dukhain o Dukhain? Dukhain Paris 14. Basta yun. Di naman alam paano pronounce. Student pa din ba si Bianx or regular work na siya? Hindi po. Siya po ang student. Ako ang open work permit. So, siya full-time. Full-time ako Ako, pa ng trabaho. part-time. Ayun. And then, next one, Next one. Alianab.6134. Who said, I love you first? And how did it happen? As far as I remember ako. Malandi nga. Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala eh. Basta yun, doon nagsimula yun sa natoy. Pero, basta ako yata Ito yung kasi una. patay ng patay sa akin. Ito noon. Ngayon gusto ko na siyang patayan. Hindi na namin maalala talaga. Wait, how did it happen? Di namin maalala kasi lagi kami nagka-video call nun. Grabe, umabot kami 8 hours, ganyan. Video ko lang talaga kami. Video call lang kami nun kasi nga ECQ. Pero, hindi namin maalala kung sino nag-I love you. Yun yung reason ba't ko tinry mag-scroll. Nakita. Hindi ko na, wala. Kasi binura niya yung namin. Kung wala. Pag magkawin kami, Napipikon ako, binubura ko. Sayang. Kasi, what's the point, diba? What's the point na yan? Tapos pag naghiwalay, So, ayun. Chat sa akin. Ganito ganyan. Ayun, yun lang naman yung sa tanong. Sagot sa tanong. And then, next question is from Simply Osang. Paano kayo nag-start mag-vlog ni B? I think ako yung makakasagot ng question na to. Siya mahilig dyan mag-vlog. So, before ako gumawa ng YouTube channel namin ni Bianca, may YouTube channel yung family ko, Naya Fam. So, ang nagsimula kasi na tong vlog na to is yung kapatid ko, si Denise. So, kumakanta siya. Magaling kasi siya kumanta. Search nyo, Denise Meriel. DENISSEMERIEL. So, magaling siya mag-vlog, magaling siya kumanta. Ako, na-insecure pa ako mag-vlog before kasi nga yung mata ko. Pero, gusto ko mag-vlog. Kasi nga, memories. Wait lang. Ako muna, yung sa side ko, yung mga may YouTube, ganyan. Tapos, nag-start ako sa YouTube ng family ko, which is yung Naya Fam nga. Kasi ngayon, kapatid ko may sarili siyang YouTube channel. So, sabi ko, sige, try namin yung try. Alam ka muna kaya? So, ayun, sabi ko, why don't we try na sa YouTube channel naman namin. Pero, hindi rin ako nagsasalita talaga. As in, backcam lang, tapos views, tapos music, ganyan. Kasi na-insecure talaga ako. Magaling ako magsalita sa call center, pero yung nakatapat sa akin ganyan, nahihiya kasi talaga ako sa mata ko. And, hindi ko pa na-overcome, before, hindi ko pa siya na-overcome. So, buti nga ngayon, makapal na talaga yung mukha ko to the highest level. And then, pera yun eh. Pero nung sa TikTok, wala pa. Nag-start ako mag-TikTok na-start ko na pala yung vlog namin bago pa kami pumunta dito. So, ang unang vlog namin, pag in-scroll nyo dito sa pinakababa, ang unang vlog namin is first outing ni B kasama yung family ko. Ay, Subi. Subi, birthday ng kapatid ko kasi kasama rin yung boyfriend niya that time. So, okay naman, it went well naman.
Pero hindi pa rin talaga ako nagsasalita. I mean, nagsasalita pa naka-backcam, ganyan. So, hindi pa ako marunong mag-vlog masyado, hindi rin ako marunong mag-edit. Wala akong masyadong alam. Tapos, ayun, nag-start, di may ilan na akong ina-upload sa YouTube dito sa ano. Tapos na-stop siya. Sabi ko nga, i-vlog ko sana yung pa-Canada ko. Hindi naman na. Kaso, hindi siya natupad. I mean, hindi nangyari kasi nga, ayun nga, ulitin ko, na-insecure ako dahil sa mata ko. And for those who will ask, ano to, congenital exotropia. So, my eyes are like facing outwards. Banlag sa Tagalog. So, left and right. Both siya, left and right. Ayun, ano siya, parang since birth. So, ayun, nag-start na ako mag-TikTok. Nung una nag-post lang ako kasi nakikita ko sa TikTok a day in my life as an international student here in Canada. So, ganun din ako. Ang hirap mag-edit kasi papasok ko sa pinto, lalabas ko sa pinto, edit ko na, ine-edit ko lang. And then, ayun, hanggang sa may mga questions, sinasagot natin kasi we know how it feels na, alam mo yun, wala kang mapagtanungan, yung mga nasa internet, sobrang vague, sobrang lawak. So, based from experience, yung sinasagot ko. Tapos, comes the day na parating na siya. So, marami na-excite ganyan. Pero hindi pa ako napag-vlog nun, sa TikTok pa lang din. And then, January 23, pinanood namin yung vlogs namin before. So, sabi namin, nakakatawa pala, no, nakakamiss pala. Tsaka maganda rin na nagva-vlog. Kasi, may nababalikan kami. So, ayun, doon na ako nag-start mag-vlog ulit dito sa channel namin. Kasi, para memories nga naman ng mga pinagdaanan namin. Alam niyo yun, kagaya niyan, yung stress namin sa bahay. Next year, tatawanan na lang namin yan. Yung mga ganon. So, ayun, meron tayong question from Gia Allison, 5944. Hi po ate, can you explain the process of buying a new car here in Canada as an international student and what advice or tips would you give them to take the road test? So, isa-simplify na lang namin to. Kasi alam ko naka-upload na akong separate vlog. Pero to answer the question, yung process ng buying ng new car is, hindi ko masabing as an international student kasi dalawa kami. So, student at saka OWP. So, dalawa kami dun sa whole process. So, siya, ang pinakauna niyang ginawa is nag-check siya ng mga cars, like sa mga TD app, yung mga, basta i-check niyo lang, mag-build and price kayo, kontakin niyo yung dealership kung magkano, ganyan. And then, syempre, pupunta kayo sa dealership, itatanong nyo kung ano yung mga deals and offers, kung magkano yung bi-weekly. Check nyo rin kung kaya ba ng budget. So, yun yung ginawa namin, kinompute namin. And then, ayun, pag okay na, pag may na-target na kayo na car, ibibigay sa inyo yung breakdown, tapos ipapa-approve. So, hingan kayo ng, i-check yung credit history. So, sa aming dalawa, siya na lang yung pinag-apply namin, kasi siya nga yung OWP. And then, what advice or tips would you give them to take the road test? So, sa road test naman, ang advice ko lang is, if you can go for an instructor, go for it. Lalo na ako. Ako kasi sobrang anxious ko sa ganyan eh. So, ang gusto ko is sure. So, nag-take ako ng 10 road lessons. And then, pinaka-main advice is, punta kayo or sabihin nyo sa instructor na mag-practice kayo sa mismong test route or test route. And then, next one is, panoorin nyo sa YouTube. So, ganun yung ginawa ko before yung road test. And, ayun. For the next question, Is from Duquesne, Paris. Duquesne, Duquesne, Paris. Ayun. 14. Siya ulit. So, both families okay ba? Both families ba okay sa relation? You know, ito lagi ang mga question. Ayun nga. So, Katulad kanina, yung sinabi namin. Sa una nga talaga. pero ngayon, if you're speaking about like right now, Like, ay, okay na, okay. o kaya nga siya nandito. Kaya dito. Kasi kung So, hindi ako. kung hindi okay si Papa sa relationship namin, wala rin naman siya dito. I mean, ayun, ako okay rin ako sa family niya. So like, nung umuwi ako ng Pinas, if makita niya sa vlog, nakapag-video ako ng very, very light. Pumunta ako sa kanila, and ganun din siya sa amin, nakapunta siya sa amin kahit wala ako. So yun yung na-enjoy ko right now kasi talagang comfortable na kami with each other's families. And there's nothing to be awkward or whatever kasi sobrang okay talaga yung both families namin, lalo na sa relationship namin. And kung alam niyo lang na sila rin yung mga number 1 fans namin dito sa YouTube. So, ayun. And then next question is from 05 Just an ordinary girl. Are you planning to move to another province for PR? Yan. So, this question right now,
hindi pa namin masagot. Pero, ano kasi kami, lalo na ako as a person, alam ni Bianca yan. Dapat lagi ako may plan A, plan B, plan C, plan D, hanggang kaya ng kamay ko. So, kasama sa mga plans namin is moving to another province. And then, may mga ibang plans pa. Pero oo, kasama na. To answer the question is, oo, we are planning to move. I mean, it's included to one of our plans. And then ito, get to know, pero sagutin na rin natin yung tanong ni Fallon C2354. So yun, Cs for CLP proof, hindi ba need na living together 1 year? Ayun. So, nung ako yung nag-apply for open work permit, di syempre kailangan ko din ma-prove na common law partner talaga kami. Isa din sa requirements is nag-cohabitate kayo For 1 year. for 1 year. So, yes. yes. Yung sagot sa tanong. Need talaga na nakatira kayo sa iisang bahay talaga for may minimum na yung 1 year, no? Yeah. And meron akong video dito sa YouTube about sa process and like sa documents na sinubmit namin. About sa student process ko and then sa common law process niya. So, paano nyo i-check? Andyan lahat. So, mas detailed yun. Nasa 30 minutes yata. So, tsagain nyo na lang. Then, may another question tayo from Dokhin Paris ulit, 14. So, before migrating sa Canada, ano yung work nyo ni Bianca sa Pinas? So, ito, na-mention namin kanina. Call center ako yan siya, business. And then, meron tayong question from Zailene Escultura. Hi. So, ayan, basahin mo. Hi po, ano po advice niyo sa mga aspiring vloggers? Hi, pwede po i-ask both of your coming out stories if okay lang po. Maganda-gandang tanong to. Ano ba? Ang advice namin sa mga aspiring vloggers, Siya sa aspiring vloggers. as what I would always say, hanggat may isang naniniwala, magpatuloy ka. As long as you love what you're doing, as long as consistent ka. So, ayun, hindi naman kami nagsimula sa 1,000 subscribers agad. And para sa amin, malaking milestone na makahit ng 1.8. Alam mo yun, hindi pa kami kasing laki nila Kong TV, nila Zainab. Pero sa 1,800 ng mga tao na naniniwala sa'yo, nagsimula yan sa isa. Tama. So, kaya yun, patuloy lang and huwag ka pang hihinaan ng loob. Basta mahal mo yung ginagawa mo. Tuloy-tuloy ka lang, consistent ka lang. And ayun, consistency is the key. Sa coming out. Coming out stories naman. Si Bianca muna. Wala ako. Bata pa lang. Alam na nila. Naganto ako. Ako, diba? Hindi kasi kwento sa akin ni Papa. Parang nung nasa bus daw kami, pauwi kami Pampanga. Parang meron akong babaeng tinitingnan sa likod. Tapos, sabi ko sa tatay ko, ang ganda nun. Yun. Basta, pero hindi naman ako nahirapan, magsabi sa kanila ng ganito yung ano ko. Wala. Tanggap lang nila naturally. Ganun. I mean, alam nila na. Alam mo nila na ganun ako. So, parang hindi na ako nahirapan na magsabi lesbian ako. Yun. Kaya, yun, okay naman. Ako naman, straight talaga ako. I mean, noong una. Tapos, ayun nga, sobrang, kasi nga lumaki ako na walang mama. I mean, papa ko yung kasama ko. So, feeling ko yun din yung isa sa mga naging reason kung bakit close ako sa mga teachers ko. Tapos, as in, walang etso. Straight talaga ako before high school. And then, nung high school ako, parang, hindi lang sa isang teacher ko to kasi sa sobrang close ko sa mga teachers ko, talagang hinahag ko sila bago umuwi, kinikiss ko sila. Tapos meron yung naging ex ko is yung student teacher sa school. So na-misinterpret niya na ewan ko, basta yun, parang tinanong ko, ano ba to? Sabi niya, masaya. Alam mo yung mga common line na ano to, masaya. Ano ba tayo? Masaya, ganun. Tapos yun, doon na nagsimula. Tapos, coming out story, hindi ko naman sinabi sa buong mundo na, hello, I'm lesbian, hello, I'm bi. Pero, napansin na lang ni Papa kasi ma-post ako sa Facebook. Pero never ko namin na I'm into girls, ganyan. Kasi ako, ang sexual orientation ko talaga, bi. Hindi ako yung talagang girls lang, ganun. So, parang wala naman sa focus ko yung ganyan before, lalo na nag-college ako.
Pero yun, hindi naman ako nag-come out. Nalaman naman ng papa ko sa Facebook, tsaka nung nahuli kami sa bahay, kasi nga dinala ko sa bahay. Mahilig kasi ako magpapunta sa bahay Ex namin. Eh, kilala ng papa ko yun. Tapos galit na galit yung papa ko, kasi nga syempre hindi naman alam. I mean, alam niya na may jowa akong ganyan, pero Hindi alam na babae. hindi alam na babae. So, ayun ang coming out stories. Coming out story ko. Pero sa mga cousin ko, sa kapatid ko, wala. Parang kwentong kaibigan lang. And then, let's go to the next one. Ito na. From Fallon C2354 ulit. So, sis, okay lang ask, asan yung mama mo? Hindi ko ata nakikita sa video nung umuwi kay. And height reveal, parang ang tangkad mo. So, height reveal muna, 5'7", 5'8", around 5'6" to 5'8". Yung height ko, ikaw. Basta, nabubuhay tayo. Anong height mo? 5 5'1". flat? 5'1". Siya 5'1". Pero to answer the question, asan yung mama ko, hindi ko ata nakita sa video mo nung umuwi ka. So, nung umuwi kasi ako, actually matagal kong pinag-contemplatean to eh. Pero kasi, ayun nga, marami naman ako nakuhang advice na if someone is not healthy for you and for your mind and for your mental health, it's okay to like let them. Alam mo yun? Kasi parang this past few days, okay kami. I mean, napatawag ko na yung mama ko. Si mama ko pala is may ibang family. So, yung mga chat niya kasi recently, parang nung nandito na ako, parang more of nakakasakal, yung mga gaslighting, ganyan. And, ayun nga, sabi ko, ever since bata ako, kami tatlong magkakapatid, na kay papa lang kami. As in, kay papa lang. Tumira kami kay mama, siguro mga ilang years lang, mga 2 years. Tapos, sinuli rin kami kay papa. So, ayun yung kwento ng mama ko. Sa akin kasi, lalo na nung nag-Canada ako, sobrang feeling ko mas emotionally intelligent na ako. Hindi na ako masyadong umiiyak. Minsan kailangan ko pa i-internalize na nakakaiyak yung isang bagay. So, sa akin, parang as long as wala akong tinatapakan tao, basta hindi siya nakaka-benefit sa akin and makaka-stress lang siya sa akin, lalo na sa situation namin dalawa ngayon, I'm just letting it go, let it pass, ganyan. So, ayun, nasa ibang family yung mama ko. And my question, dyan na ba kayo nagkakilala or sa Pinas pa? Ito, sa Pinas pa. Tapos, next question. From Naturally Space. Why did both of you make a channel together? Siya lang It's po yun. a good question. Actually, plano ko na nga i-change sa Angel in Canada sana. Siya lang talaga may ano. Oo. Eh kaso, sabi ko nga, ayun, okay rin na i-share yung journey namin together. And since we're living together, why not make it Abventures? Again, Abventures ha. Kasi meron kaming friends na ang tawag is AB Ventures. Hindi naman to business mga day. So, Abventures. Kasi Angel and Bianca's Adventures. Kaya siya Abventures. And parang natutuwa kasi ako dun sa mga nakikita ko sa mga TikTok at saka sa Facebook na sobrang creative ng pagkakagawa ng name. So for me, yung Adventures is creative na rin. And yun nga, insecure ako sa sarili ko before. And feeling ko talaga flop yung mga videos na ginagawa ko. So, kaya sabi ko, hatakin ko na lang siya kahit di siya nagsasalita. So, ganito lang ako. tingnan nyo, naboost naman yung confidence niya, diba? And then, let's move to the next question. Unti na lang to. Ilang years na kayo dyan? From Duquesne, Paris pa din. Ilan taon ba ito? Wala pang, ako 1 year. Wala Siya, pa. Sa September sa September pa lang siya mag-1 year. So, around 9 to 10 months. And then, next question from StefG9052. Hi, share nyo naman what's your work experience background sa Pinas and ano plan nyo after graduation for PR ba? Then, kung paano kayo nagkakilala para cute. So, nasagot na namin yung ibang questions dito. Ang sasagutin na lang namin is kung ano yung plan namin after graduation for PR. Actually, kapag international student ka dito, mahirap pa sabihin for now kasi talagang one step at a time pa lang. So, ang plano ko pa lang ngayon is after graduation, well, to answer the question na rin, after graduation, apply mo na ng PGWP, lalo na ngayon, medyo may mga rules na may mga chismis. So, ayun, maisingit ko na rin dito na ako, hindi ako napapastress not until may official announcement. So, saka ko naiisipin. Ang iniisip ko pa lang for now is co-op. Kasi yun na yung kumbaga next step ko. And sa August na yun. September na yun. So, ayun. I-update ko naman kayo kung ano yung mga ganap namin dito for PR. So, another question from Jamie. Jamie 14. 14. Ang tanong ko is,
kailan na tayo gagala. Double date tayo, LGBT plus couple din kami eh. Pero ang tanong ko talaga, it might be a bit personal, so okay lang kung hindi mo sagutin. Have you always known na you're into the same gender? Lagi din kasing tanong sa akin yan eh. So, yung ako muna, yung sa kailan tayo gagala. Pag Sabado, free kami. Pero depende kasi kagaya niyan, may mga plans ahead na kami. So, chat us. So, baka may mahanapan natin ng free time and masked natin yan. Isang araw lang kasi off eh. And then, ayun, sasagutin niyo naman yung have you... Ayun, nung una, ano pa ako, ang ano ko sa sarili ko, bisexual. Pero ako kasi nagkakagusto ko sa lalaki, ganyan. Gusto minsan sa babae. Tapos nung nag-graduate na yata ako ng high school o nag-college na. Parang dun ko na the girls talaga ako. Babae yun talaga gusto ko. Ayun, ganun. Simula natin, parang mayroon ako nakakalandian nun na babae. Tapos ayun na, parang after nun, ang ano na lang talaga, nakikita ko na lang talaga, babae, ganun. Ganun. Ako naman. Ako, hindi ko masabing same gender lang eh. Kasi hanggang college, pati yung sa Bumble, nakaano siya, all gender. So, I consider myself as bisexual talaga. So, have you always known? No. Again, nung straight nga ako dati. Tapos yun, after third year high school, doon na nagsimula ang ating rainbow journey. So, ayun mga B, it's already, basta gabi na. Gabi na. And may pasok pa kami bukas. And sana na-appreciate nyo tong video namin na ginawa para sa inyo. And thank you so much sa lahat ng mga nag-comment. And nakakatawa kasi may interesado na sa amin. Yun yung talagang nung may mga nagko-comment na sabi ko, huy, alam niyo ba, 2 beses ako or 3 beses ako nag-try na mag-post ng Q&A. Yung mga una-una niya, walang nagko-comment. Wala nagko-comment, so binubura ko. And this is the very first time na may interesado na talaga sa amin. So, sobrang na-appreciate namin kayo mga kabayan. And thank you so much sa love and support nyo for us. And sana na-appreciate nyo tong gift namin for this month of love, month of pride, and month of LGBTQIA+, ABCDEFG. So, ayun, this concludes our Q&A video and magpapahinga na kami. I-update na lang namin kayo sa mga susunod nating mga ganap for this week. And abangan nyo rin yung mga susunod nating mga vlog. And hope you continue to support us and keep on watching our vlogs. And don't skip the ads, ha! So, ayun lang naman mga kabayan. And thank you so much for watching. Happy Pride mga kabayan! And see you on the next one. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok. I'm Angel Aquino _ And thank you so much for watching and see you on the next one. Bye! Bye!